At kaugnay po ng balitang yan, makakapanayan po natin sa linya ng telepono ang ekonomista at negosyante na si Mr. Ramon Orosa. Magandang hapon po sa inyo, Ginoong Orosa, si Kirby Cristobal po ito, sir. Hi Kirby, magandang hapon sa iyo at sa lahat ng nakikinig sa iyong programa. Sir Ramon, ano po ang inyong reaksyon sa paglalabas po ng forecast ng IMF sa posibleng pagpalo po ng 6% po ng ating ekonomiya ng bansa ngayon pong first quarter ng taon? Well, I think that's an annualized rate rather than a rate for just the first quarter. No? It is equivalent to a 6% annual rate rather than just, I think, a quarter. So, I think it's to be expected. I think that the prospects for 6% growth sa taong ito, no? Maybe even a little bit higher, is fairly good because patuloy pa din ang lahat ng mga real estate investments na siyang nangyayari, pagpapatayo ng mga condominium, pagbenta, etc. And I hope also an improving agricultural picture kung saan medyo tumataas ang ating growth. Kasi last year, ang ating agricultural growth was mga less than 2.5% lang which is very anemic for our to sustain our economic growth, no? Opo. So kasi titingnan mo ang ekonomiya natin batay sa dalawang napakahalaga, actually tatlo, no? Yung construction industrial part, then most of that is largely construction, yung remittances ng mga OFW at saka ang performance ng ating mga magsasaka at agricultural production. Kailangan magkasabay-sabay yun at tumaas at sana may angat. I think Secretary Arcalas doing a fairly good job trying to ensure na tumaas yan. Marami namang magandang prospects sa ating agrikultura, from coconuts to better rice production, better corn production, at saka some other better value-added products that can be utilized to service the world market, especially in terms of fruits, etc. And then, of course, yung remittances ng OFW, hindi naman bumabagsak, so patuloy ang pagtaas nito, maski na hindi kasi laki nung nangyari marahil sa nakaraang mga taon, no? So, but at least it is sustaining. And yung atin naman, since our new middle class now are the dependents of the OFW, sila nagsusustain naman ng domestic demand. Okay. Because we have become something of a consumer economy. Naghanap tayo ng mga condominium, ng mga titirahan at saka bili nagkakainin. Yeah. Okay, Sir Ramon, nabanggit nyo na yung mga factors kung bakit po mas gumaganda po yung sumisigla po yung ating economy ngayon. Pero sa inyo pong sariling monitoring, hanggang kailan po kaya abot yung ganitong magandang pagtaya po ng ating ekonomiya? I think we can face the next 2 to 3 years. Medyo maganda ang ating pwedeng hintayin. At least medyo consistent at pwede tayo niya from 5.5 to 6.5, 7% growth until probably the end of the term of Presidente Noynoy. Okay. I think that is that we can expect. If there is any slowing, it's going to be very minor. Hindi magiging biglang bagsak pa. But and I think if we build it properly over the next 3 years, then the chances that growth can accelerate to 7, 8, 8.5% beyond 2016, I think is still also a real possibility. Pwede pa yung mangyari. Okay, sir. Ngayon po ay ito pong Pilipinas, ang ating pong bansa ay kandidato po sa Extractive Industry Transparency Initiative po. Pero para lang po sa mga kapatiran po ng lahat, ano po ba ang ibig sabihin po ng EITI na ito, sir? Well, yung transparency yan is, the transparency with which we do business, with the way the government operates. Okay. Kasi pagka ang paraan ng pagnenegosyo ay magiging parang nasa kluban na walang makakita at yung mga malakas na ang uubra, so nagkakaroon ng unequal playing field. I think the administration is committed to trying to maintain what they call an even playing field, meaning to say lahat ng taong mayroong pagkakataon dapat mayroong magandang ideya o paraan dapat mabigyan ng pagkakataon na makapagnegosyo at hindi hahadlangan ng lahat ng klase ng mga regulation at lahat ng klase ng pangungutong sa bawat step. So yun sa transparency yun, maging ganda natin, that means that there has been an improvement in terms of the business climate, yung gaano kahirap o gaano kadali mag-umpisa ng negosyo o magpatakbo ng negosyo at patnubayan ang governance ng pagtataguyod ng ating bansa. Apo. Sir Ramon, ano po ba yung proseso para po makabilang dito sa EITI? At saka ano po ba yung maaaring epekto po nito sa ating pong bansa? Well, that will make us a better candidate for increased foreign direct investments na para dumaloy ang kapital ng mga banyaga para pumasok dito. I think there are also certain moves that are being considered, like loosening the percentage na
ng pag-aari na papayagan para sa mga banyaga kung sila ay magtatayo ng negosyo o sasama sa negosyo ng iba dito sa Pilipinas. In other words, it's how to make the Philippines a better investment, have a better investment climate, which is of course necessary kung gusto natin. Kasi, alam niyo, ang economic system ng ating bansa has to become somehow inclusive rather than exclusive. Kasi pagka naging inclusive yan, and also, the other part of that is, it must not become so extractive, na yung mayaman lang ang yamayaman, tapos yung pangkaraniwang tao ay wala, nandun lang sa ilalim, walang pagkakataon na umundal ng kanilang buhay. Okay. So yun ang dalawang challenge sa ating pamahalaan ngayon, is how to make the economy both inclusive and not extractive. But that of course needs companion reforms in both our judicial system and in our administrative systems para sa ganung paraan one part of the country will not work against the interest of the whole country. Opo, pero sa kabuuan, sir, talagang maganda po ang pagpalo ng ating ekonomiya ngayon at makakaasa po tayo na mas mag-i-improve pa po ito sa mga susunod na darating na taon po. Pero bago tayo mag-ibang masyado sa nangyayari dito, huwag mong kalimutan that 6% is not yet even nung natapos ang 2010 na pumasok si Presidente Noynoy, ang ating performance was 8% and before that it was closer to 10. So hindi natin pwede sabihin na ang natin. Although our performance today is apparently better than many other neighboring countries sapagkat ang Europa at ang American economy at ngayon mas na the Chinese economy is beginning to wobble. So, comparatively speaking, we're doing somewhat better than the others, and it looks as if, because the investment climate na gumanda na we will become more attractive as an investment outlet. Because kung titignan mo, maraming pera sa labas ngayon, naghahanap saan pwede magandang ilagay ang pera para sa negosyo. And diyan, parating merong competition ng mga bansa eh. Pero malayo-malayo pa tayo. For example, from the likes of Vietnam, ito sa atin dito, magkaroon tayo ng 1 billion, 1.5 billion a year na FDI or foreign direct investments, eh yung Vietnam nagre-reklamo at sa 10 billion lang daw ang tinanggap nila in 2012. Pero kung kumpara mo doon, medyo malayo pa tayo, no? There are many things still have to be done. We have to set right ang ating, for example, our tourism policy, hindi ba yung nagre-reklamo ni Secretary Jimenez, and that is the growth of tourist facilities and other infrastructure like yung mga roads, yung mga resort, is not moving as fast as it is. So the question is, can ba by 2016 yung goal of 10 million tourists? Eh baka mahirapan if kung hindi sumasama yung infrastructure development. Ang dahil pang problema ng ating mga airport na nakakahiya na sa buong mundo. Di ba nagre-reklamo na nga dyan. Ako yung naiya. Sus, wala daw air condition. Ang init-init, ganito. And the Secretary of Transportation. Pero ang mas maganda siguro, pero ang mas maganda siguro, maganda pa rin yung magiging turnout po ng ating ekonomiya. So, yun na po yung mas magandang magiging turnout po para sa mga darating na panahon. Maraming salamat po sa oras po na ibinigay niyo po. Magandang hapon muli sa inyo, si Ginoong Ramon Orosa. Salamat din po.